Meron bang kahit anong mga safety rail or kahit na posibleng protektahan yung audience? Lubid lang po ang nakatali, sir eh. Anong ginawa ng organizer dito nung time na na-admit yung 8 years old mong apo? Wala silang ginawa, hindi sila nagpakita sa amin. Kahit nakalabas na kami, hindi man lang sila nagparamdam sa amin. Matanong ko lang, sir, kailan ba nangyari yung aksidente? August 16 po, sir. Anong ginawa ninyo from August 16 hanggang ngayon? Actually, sir, busy talaga ako. Busy ka. Sa totoo lang, sir, August 16 until August 25 and 26, magbigay na sana ako ng kunting... Sa totoo lang, wala ka pang ginagawa. Sir, may nagawa kami, sir, eh. Wala kayong nagawa. Kasi sir, hindi ba biyahin mula Davao del Norte itong mismong complainant namin para lang ma-reach out at makausap ka? Kasi kung natapos yan noon pa, then we wouldn't be talking on this show. May na-aksidente na taga-barangay pa ninyo tapos hindi nyo pa tinutulungan? Sir, Anong klaseng irresponsableng gawain ng mga SK dyan sa lugar ninyo? Ang sakit sa tenga, SK ka pa naman, wala ka magawa? Tatawagan ko yung DLG. Pwede ko sir reklamo dyan. Sige, sir. Sige sir. Sa mga tao siguro dyan sa barangay Cogon siguro, pag-isip-isipan nyo na lang siguro yung iboboto yung susunod. Noon pa man, yun talagang iskit talaga, mahirap. Hirap na hirap talaga ko siyang makausap at saka hanapin. Hindi ko talaga siya makausap ng maayos. Nakasama natin muli itong lumapit sa ating tanggapan, itong si Ma'am Ruvelin Referes. Ma'am Rovelyn, kahapon na rinig natin yung panig ng SK chairman na inireklamo nyo. Tanong ko lang po, although nandito kayo sa Maynila, nasa tanggapan po kayo ng Bitag, nagparamdam po ba yung mga kapitan man lang o yung SK ng barangay sa inyo? Wala po talaga, ma'am. Okay po. Kamusta naman po yung apo nyo at saka yung tatay ng bata? Napanood po ba nila yung kahapong nangyari? Opo. Ano pong reaksyon ng tatay? Natuwa po sila kasi matulungan na po kami dito. Finally, may tutulong na Opo. sa inyo. Pero ulitin ko, ma'am, binisita po ba yung apo nyong nabalian ng buto? Walang pumunta doon sa amin para Kahit mag-visit. kahapon po, may sumilip? Wala pa talaga. rin. So, ibig sabihin, mukhang babagal-bagal pa rin sa action yung barangay na inirereklamo natin. So, today, hopefully, may makuha na tayong mas tamang sagot, Sir Carl, from the side of the barangay as well as Correct. dun sa mayor's office na lalapitan natin. Yes. Opo, ma'am. So, ngayon on the line, itong si Jeffrey Prieto, City Executive Assistant to the Office of the Mayor ng Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Ano po bang pagkakaalam ninyo or may alam ba kayo dito sa hinold na event na ito? Yes sir, kahapon lang kami na-inform regarding the incident. Actually, alam na namin kung may nangyaring ganon, pero ang problema sir is wala pong nangyaring permit from the city government. Ang permit lang nila ay sa barangay government lang. Yun lang ang pagkakaalam Okay. ko. So, clarify ko sir, sabi ninyo, walang permit itong mismong event na ito from the municipality, pero from the barangay, meron po. Tama po ba? Parang ganun lang. Pero nakakausap ko kahapon si Kapitan Marlo Lacson. Sabi niya, hindi daw permit, parang barangay certification lang. Tinanong ko nga siya, bakit nangyaring ganun? Dapat hindi certification. Parang i-certify mo na may event. Hindi ganun. Dapat, barangay permit. Umabot ba sa inyong municipality or municipal hall itong certification ng pag-a-apply ng permit from the munisipyo? Wala po, sir. Wala po talaga. Wala. Hapon ko lang nalaman yun. Pagtawag po sa akin kahapon, kaya namin yung mga staff namin regarding the incident at saka mga ginagather namin lahat kung ano ang pwedeng ma-provide na documents, including yung traffic incident investigation report at saka Yes. yun lang ang hawak namin ngayon for this time. Sir, kung makikita nyo po, I don't know if you're monitoring right now, makikita nyo po sa mismong screen kung paano yung mismong motocross event. So talaga may pinili silang course, malaki-laki yung course or yung lupa na dinadaanan ng mga motocross, naka-helmet pa yung mga rider. So, sir, paano naman din sasabihin that they were just a mere funder? Mismong nagsasabi yung mga tao na yung SK ang nag-organize niyan alongside with itong Samal Trail Riders Club. So malabo sir na ang pangyayari ay sila ay nag-fund without their knowledge tapos nag-apply siya ng certification. So, paano na hindi siya involved doon, di ba, sir? Yes nga. Okay. Nakita ko din sa sir, sa traffic incident report na
sila talaga ang sila talaga ang nag-initiate ng activity na yan, Okay. including CRC. Okay. So, ang sinasabi ninyo, sir, from the municipal side, walang kahit anong dumaan na papeles or documentation. It was only put to the knowledge of the municipality just this time nung inilapit po namin sa inyo. Tama po ba? Yes, sir. Okay. Merong isang 8 years old na bata na nabalian ng buto, ilagyan ng sinasabing stainless sa kanyang buto para siya ay makapag-recover or recuperate. Ngayon, ang daming pasikot-sikot na sinasabi ng SK kahapon na hindi ko maintindihan kung ano ba talagang plano niya, tulungan ba or hindi. Sabi niya plano niya daw tulungan pero na-busy daw siya and many other reasons. So sa akin, walang sense of urgency and they used public funds na pwede din sana na makatulong dun sa kababayan natin. So sir, ano pong gagawin natin dito? Nakausap ko kahapon sa SK, balikan ko, nakausap ko ang SK chairman kahapon. Sabi niya, may willingness daw siya tutulong. In fact, noong September 25, gusto niyang lapitan yung pamilya. Pero ang problema, na-threat daw siya, may threatening words daw from the family yata. In fact, sabi ng... Ano sabi siya? Sige, ulitin niyo para mas clear. Ano pong sabi? Parang na-threat daw siya. Parang may threatening words daw galing. Sino ang nagsabi? Ang SK chairman talaga, sir. Si SK, anong pangalan doon? Justy. Si SK chairman nagsabi na nakatanggap siya ng threatening words from the family. Tama po ba? Parang natakot siya, parang tinakot siya. Okay, Ganon. sir, ganito. Kahit sinong magulang siguro, pagsabihan mo yung SK niyan, kasi kahapon pa mainit yung ulo ko dyan, na kung saan meron kang 8 years old na bata na dali ng motor, kahit sino magulang, iinit yung ulo dahil wala man lang maitutulong dun sa bata. Yes, Di sir. po ba? Yes, sir. Sinabihan ko si Vincent ng ganun. Sabi ko, kung tutulong talagang gusto kang tumulong sa insidente na yun, pwede Yes, sir. Wala naman problema kung pagsasabihan ninyo, no? But I expect there to be accountability, responsibility to this said incident. Kasi, sir, may nakikita kong kababayaan dito. Number 1, sir, walang pumunta sa ospital na nag-check man lang dun sa bata. Pangalawa, wala man lang nag-reach out na maayos sa pamilya. Parang sila pa nagpahirapan para makausap yon. Pangatlo, wala man lang ginawang kahit anong assistance, pagtulong dun sa sinasabing pamilya. Dun ako, sir, nakafocus dun sa 3 points na yon. Malaki ang kapabayaan dito sa nangyari Yes, sir. dito. Sige lang, sir. Ngayon, kinausap ko na naman yung administrator namin si Atty. Gastis. For parang ganun, parang in-depth investigation kung ano ba talaga, kung may pagkukulang ba talaga. Ipatawag namin talaga itong itong STRC at saka yung kapitan at saka yung SK dito sa Office of the City Mayor. Good. Usapin namin bakit nangyari yung event na yun, bakit hindi kayo nakakuha ng permit from the city government, kasi malaki yung event ninyo. Tapos it involves financial support from the local, from your SK fund, kasi government fund din yun eh. So yun ang pag-usapan namin. So may mga staff naman kami mag-accommodate sa kanila para tulungan. Sige, sir. Yun naman, sir, ang gusto ko lang marinig na i-accommodate, tutulungan siya. Wala pong problema yan. Siguro, sir, give her family a few days kasi babiyahe pa sila pabalik ng inyong lugar. And, sir, I expect also an update doon sa magiging mapag-usapan ninyo doon sa investigation. But gusto ko, sir, habang nag-investigate, gumugulong na din yung process ng pagtulong po sa kanya. Okay po, sir? Yes, malapitin mo lang dito, sir, para matulungan sa mga staff namin. Alright. Okay. Okay po. Sige, sir. Maraming salamat sa inyo. Thank you po. Thank you po. Thank you. Kausapin natin si Atty. Batas Mauricio, ang ating Bitag resident lawyer. Una po, meron pong social fund mayor at ang pamahalaang lokal, mapabayan o mapadungsod, na binibigyan kapangyarihan gamitin nila para tulungan ang mga nasasakupan nila sa sandali ng pangailangan, kagaya po nitong kaso, nitong dumulog po sa atin mula po dyan sa Island Garden of Samal. Maliwanag po yun, nasa Republic Act 7160, merong social fund at po pwede nilang gamitin yan para po tulungan ang kanilang mga nasasakupan. Hindi ko lang maintindihan kung bakit hindi nagagamit ito rito. Pangalawa, kailangan po nating alalahanin
na ito po ay aakyat hanggang sa pamahalaang lokal sa lungsod o sa bayan sapagkat lumilitaw na pabayaan nila yung pagsasagawa ng isang event, a formal event, government event na dapat i-regulate nila, pinabantayan nila, dapat binibigyan ng permiso pero hindi po sila kumilos. Yes. So ano po ang masasabi natin dito? Abay, sa totoo lang po, ginawang Cartol po, bait nga nito sa pagsasabi sa kanila. Nagpabaya po silang lahat. Tama. Nagpabaya po mula po doon sa lungsod ng alkalde hanggang dito sa SK chairman. At lahat po na yan papasok sa Republic Act 3019, Section 3E, pagbibigay ng hindi makatirang biyaya sa SK dahil pinahintulutan nila ito either deliberately or dahil sa kapabayaan o di kaya pagbibigay ng hindi makatwirang pinsala. Tama. So isang wala naman pong kasalanan sa kanila ginawang Carlton po. Lahat po ng bayan, probinsya, lungsod o di kaya munisipalidad, pati ang barangay, pati na po ang SK, nasasakupan po nila. At tungkulin nilang tiyakin, ginawang Carlton po mga kababayan, na itong mga nasa ilalim nilang mga pamahalaang lokal, gumaganap ng maayos sa kanilang mga tungkulin, hindi po Yes, nakakapinsala ng mga Tama. mamayan. Pagka po yan ang dahilan nila riyan, talaga naman pong napakahirap na nitong bansa natin. Didemandahin po sila ng graft and corruption dahil ayaw nilang kumilos gampanan ang kanilang tungkulin. Ginawang Cartol po. Actually, attorney, nun, umamin na din yung mismong EA to the mayor's office na merong umano'y pababayaan, nakapabayaan dito na kung saan hindi nga din nakahingi ng permit doon sa mismong local city hall. Na mismong barangay level lang certification. I don't know kung naguhugas kamay ba tong kapitan na sabi si SK lang kumuha ng certification, hindi na iakyat sa city hall. So, I see a lot of lapses here, attorney, na kung saan dapat nga imbestigahan ng tinatawag natin na DILG. Pero ang sinasabi niya ay hindi sa LGU yan. So ano pang purpose ng DILG? I thought they were there to check and balance our local government officials. If there are abuses or may nakikita natin kapabayaan sa gobyerno, pwede natin ireklamo sa kanila. Pero kung ganyan, attorney, I think you would probably agree. Ano pang purpose nila dyan kung ipapaasa lang din nila dun sa lokal? Tama po kayo, Ginong Carl. Baka gusto po nila, Ginong Carl, dali natin kay Secretary John Vic. Para sa ganun, magkaroon na po sila ng ano dyan, makatok yung kanilang mga kaisipan dyan na masyado na naman silang kumpiyansa, kampante, dahil wala pong nangyayaring nagrereklamo. Tama. Ito po, nagreklamo ang taong bayan, diretso sa ipabitan ko help desk. Kasi po alam nila walang mangyayari sa kanilang mga pamahalaang lokal. Ginong Tama. Carl po. Siguro may huli lang akong mensahe sa lahat ng mga involved dito, whether DILG Davao, whether it be itong SK chairman, whether it be itong barangay kapitan. Ayusin nyo dyan sa lugar ninyo. Unahin nyo yung mismong lugar ninyo bago kayo magsabi-sabi ng kung ano-ano. Do your job properly. Public servant or public office is public trust. But kapag DILG Central kausap namin, napakadali kausap, iimbestigahan, sisilipin. Pero kapag kayo papasa nyo sa LGU, di anong purpose nyo dyan sa DILG Davao kayo? Anong pinaggagawa nyo dyan? Ay, di sa amin yan, di sa amin yan. It's a problem within the barangay level na kung saan may kapabayaan ng SK chairman and even yung barangay kapitan. Kinausap namin yung municipality and they will investigate it, but kinakailangan din yung panghihimasok ng DILG. Kaya hindi kami titigil dito. Sasabihin din namin yung DILG Central sa naging sagot din ng DILG Davao. Kasi mukhang iba ata yung libro na binabasa ng Davao tsaka ng itong Central eh. Na kung saan itong regional ata, mukhang may iba ata silang libro eh. Or itong isa, yung Central, mukhang iba din ata libro nila. So, yan lang ang magiging mensahe ko ngayon. Siguro Ma'am Ruvelin, no, kami nagpapasalamat sa inyong paglapit dito. Balitaan nyo kami at nangako naman din yung kabilang panig itong municipal hall or city hall, tutulong daw sila sa inyo. At yan ang aasahan ko na dapat tutulong sila dahil nagkamali ang mga tao nila dito. Okay po, ma'am? Thank you po, sir. Alright. At dyan tayo nagtatapos sa reklamo na ito. Kaya itong mas pinalakas, pinalawak na bagong ipabitang mo helpdesk. Maraming salamat po sa programang ipabitag mo ni Sir Carl at Bintol po at sa mga staff mo nila sa mabuting pakikitungo po nila sa amin.
Kundi dahil po sa inyong programa, hindi ko po makuha yung para sa apo ko po. Salamat po talaga at mabuhay po kayo.